Hi! Welcome back to About Craft, and this video is going to be another full face using one brand makeup. So dito meron na tayong makeup tutorial, meron tayong first impression review at may wear test pa. And for today's episode, nakuha natin lahat ng makeup natin from Momoso Korea. So if hindi kayo aware kung ano yung Momoso, basically para lang siyang Daiso na makakakita ka ng kung ano-anong anik-anik. However, ang difference is products from Daiso actually came from Japan at yung sa Momoso naman galing sa Korea. Okay guys, so before we start, disclaimer lang po, hindi po ito sponsored. Ayan, binili ko po lahat ng items dito. And all in all, naka 1,452 pesos din ako. So sana naman okay tong mga products na nabili natin para hindi sayang sa pera. Alright, so before we start, suotin muna natin ang ating mahiwagang headband. So we're going to proceed to foundation agad at ito yung kanilang Momoso Liquid Foundation. Ang weird thing about this is wala siyang shade. Okay, ito lang yung shade niya. So medyo nakakatakot guys kasi alam naman natin na yung mga foundations from Korea, mapuputi talaga yung kulay. So ito yung itsura ng kanyang bottle. And in fairness ha, ang ganda. Ang lakas niyang maka-Fenty. Dito sa right side ng aking face, gagamit ako ng Korean Puff, yung ginagamit nila sa mga cushions whatsoever. At dito naman sa left side ng aking face or sa right side nyo, gagamit naman ako ng buffing brush. Ay! So, very watery siya guys. Tumutulo. Meron siyang subtle na scent guys and ang bango, amoy skincare. Mukhang marami-rami ang aking na-pump guys, so isasama ko na rin ang aking leeg. Okay, so far nakikita ko na yung kanyang finish is dewy. Okay lang naman, nagigets ko naman yan kasi usong-uso nga yan sa Korea, diba? However guys, nakikita ko rin na yung kanyang coverage is medium lang. Kaya niyang matakpan guys yung mga discolorations. Pero when it comes to actual pimple marks, like yung mga nandito ko, hindi niya natatakpan. Regarding naman sa feeling, dama ko na meron akong suot, it feels kinda heavy and mainit sa skin. Tapos medyo hindi ko rin siya gusto dito sa aking pores. Wala lang siyang nagawa. Okay? Unlike other foundations na somehow maganda yung pagkakatapal sa pores. Ito, hinayaan lang niyang bukas. Ganon. So let's see guys if we can build the product up. So, kakamayin ko na lang. Tignan natin kung mako-cover niya yung area na to. We can build it up into a good medium. Okay? Kasi ayan o, na-cover na niya yung aking mga acne marks. And this time, titignan naman natin kung ano yung magiging epekto niya kapag binlend ng buffing brush. So as early as now, masasabi ko na mas nagkakaroon tayo ng mas mataas na coverage kapag buffing brush yung ginamit. Wow! So isang layer pa lang, carry na niyang makover lahat ng mala sa ating face, including itong aking dark under eye circle. Ngayon, nagsa-start na siyang mag-settle sa aking worry lines at sa aking eye area. Tapos regarding sa pores, kung kanina wala siyang ginagawa sa pores, hinahayaan lang niyang buka. Ngayon, pumapasok na sila. Since malagkit nga itong foundation na nailagay natin, mag-move on na tayo in setting our face with powder. So, ito yung Momoso Fine Powder Concealer. Sa loob guys, ganito yung itsura niya. Meron siyang mirror. Ito yung powder itself na pagkaputi-puti. And dito sa unahan, nandito yung kanyang powder puff. Okay, so iset na natin ang ating face. Neutral undertone at meron din siyang coverage, kitang-kita ko. However guys, kasi kapag nagsiset tayo ng powder na may coverage, mas prone tayo to caking up. So itry natin mag-apply ng powder using the brush para ma-minimize yung kanyang coverage. Ayan. I think mas okay siyang gamitin with a brush na blur out niya yung aking pores and na-stop din niya yung foundation from settling sa aking mga wrinkles. Now, let's move on to the eyebrows. I have the Momoso Brilliant Dazzling Automatic Eyebrow Pen in the shade number 10 Dark Gray. So, ganito guys yung itsura niya. On one end, meron ka nitong angular na eyebrow pencil. Tapos, dito naman sa kabila, eyebrow pencil din siya, pero pointed. I think ito yung panggawa ng mga strands ng hair sa kilay. So, if i-fill up ko lang yung aking brows, in fairness. Tapos, itatry ko ng bahagya itong pointed tip. Try natin gumawa ng mga hair strands. And wow!
Very natural guys yung nagagawa niyang strands, especially kapag light-handed yung application nyo. At saka itong shade na dark gray, it also works kung meron kang black na buhok. Sa Korea kasi, as much as possible, hindi sila naglalagay ng bronzers kasi ang focus talaga nila is yung kanilang skin. Kaya mag-move on na tayo sa eyeshadow. So ito yung nakuha kong eyeshadow. So ito yung itsura ng kanyang main packaging. Ching! So, ayan, meron tayong mirror and 4 eyeshadow colors at saka applicator. By the way, guys, yung 4 eyeshadow colors na ito, lahat sila may shimmer. Okay? Ang gusto nga nila is simple lang. So, magsisimple-simplihan din tayo today. Kukunin ko lang itong parang rose gold na shade. I-a-apply ko siya all over my lids. And wow! In fairness ha, it's very pigmented. Ang ganda ng pagkaka-apply sa aking eyelids at saka wala siyang fallout at all. Okay, ayan, once na ma-diffuse na natin silang lahat, kukunin ko naman itong darkest tone at ilalagay ko siya dito sa aking upper lash line. So, para siyang liner, ganon. And then, i-blend ko lang yung mga edges. Okay guys, ayan, natapos na natin yung ating eyeshadow and so far, super duper impressive yung eyeshadow guys kasi pigmented siya, blendable siya, and wala siyang fallout at all. Move on na tayo dito sa ating eyeliner. Double-ended, ano yun? Double-ended highlighter eyeliner, okay? Merong makapal na tip and on the other, yung mas manipis. Okay guys, ito na po yung ating eyeliner and okay naman siya. Maganda yung idea na parang meron siyang double-ended purpose. Kasi alam ko yung iba sa inyo gusto yung mas makapal na tip. Pero kung kagaya kita na gusto mong manipis na tip, meron din naman siya noon and sapat na yung precision niya. Ang hindi ko lang gusto however is medyo glossy yung kanyang finish. Pero hindi naman sobrang glossy to the point na mukhang cheap. Tapos ang maganda din dito guys, isang swipe mo, itim na siya agad. Now, wala pala akong nakuha na eyeliner pencil. So, itry natin kung kaya natin mag-tight line using this eyebrow pencil na ginamit natin kanina. And no, definitely pang kilay lang talaga to kasi hindi siya masyadong effective. Okay, wag na tayo mag-tight line. Mag-a-apply lang ako ng falsies guys and then I will be back. The Mumoso Good Mood Mascara, okay? And just like the eyeliner, dalawa din yung variant niya. Merong step 1 and step 2. Wow! So, napahaba niya bigla. Hindi lamang yung aking natural lashes, pero pati yung falsies ko, guys. And then, itry naman natin si step 2. At pang volumizing naman si step 2, nakikita ko na parang mas kumakapal yung lashes ko sa kanya. Alright, mag-a-apply na rin ako dito sa aking lower lashes. Yung step 1 lang yung ilalagay ko para lang mas humaba siya. Ang problema ko lang is ang hirap niyang ipasok. Pumasok ka na. Mag-move on na tayo sa ating lip product. Ito yung Mumoso 3-color lipstick. And actually guys, super excited ako dito. Feeling ko magiging dupe siya nung Laneige na two-tone lip balm kung saan effortlessly makakagawa ka ng gradient lip. And ayan. Tignan nyo guys, so super cute ng kanyang packaging. Tapos pag inopen natin siya, kita nyo na meron siyang 3 colors. Okay? So ideally, ilalagay natin yung darkest dito sa may inner part para magkaroon siya ng ombre or gradient effect sa lips. So, itry natin siya. Wow, ang galing! Oh my gosh, I'm so amazed! Ang ganda! Ang galing! So, instantly na-achieve ko na guys yung gradient Korean lips. I love it. Now, tignan natin kung pwede ko itong gamitin as my blush. Kasi kawawa naman ako. Walang kakulay-kulay ang aking mukha. Pwede naman. Yun nga lang, may kalagkitan kasi nga lip balm siya. Okay guys, I guess we're down to the last step. Kukunin ko ulit itong eyeshadow natin kanina. This shade, okay, and this will serve as our highlighter. Since wala tayong
contour, dito na tayo bumanat sa highlight. Okay. Masyado yatang dark. So, imimix ko to tsaka tong silver. Bahala na. Ayan, mas better. Annyeong! So, ito na po ang ating final makeup look. Right now, it is exactly 10:01 in the morning. And magbabalik ako mamayang gabi. Hi guys! So, I'm back and right now, it is currently 7:29 in the evening. So, more or less 8 hours na yung mga mumuso makeup dito sa aking face. And in a span of 8 hours, hindi po ako nag-blot using tissue or anything. At hindi din po ako nag-retouch with powder kahit yung aking lip product hindi ko ni-retouch. Speaking of that, bakit hindi natin gawin yan? So, meron akong blotting paper over here para makita na rin natin kung gaano karaming oil ang na-imbak. Okay, so nakikita ko na yung ating foundation is nagta-transfer dito sa ating blotting paper. And meron din akong nakukuhang mga oils dito sa mga parts na normally hindi naman ako nag-oil up. Pasensya na guys, nag-aaway yung mga aso sa labas. Anyway, ganito po karami yung oil na aking nakuha. Almost napuno na po itong isang sheet. Now, kukunin ko ulit itong ating Mumuso Fine Powder Concealer para makita natin kung effective ba siya in retouching. So, effective nga siya. Once again, I look fresh ulit and I'm ready to talk in front of you. Okay guys, so for this, iisa-isahin ko bawat isang produkto tapos sasabihin ko yung pros and cons and if marirecommend ko ba siya or hindi. Nakakainis yung aso. Okay guys, una is this liquid foundation from Mumuso. And medyo wala akong maisip na pro about this. Siguro, ibigay na natin na meron siyang coverage, especially kapag buffing brush yung ginamit mo. Number 2, maganda yung packaging. Number 3, mabango siya. Pero aanhin mo naman yon kung sobrang dami naman niyang consequences, best. Doon pa lang sa shade range nito, isa lang yung shade niya at ivory pa. So, sobrang puti niya sa akin kanina and even though nag-oxidize siya at parang pumantay sa aking skin tone, ako lang yun. Okay, paano na lang yung ating mga morena sisters out there? Walang konsiderasyon itong foundation na ito. Number 2, ayaw na ayoko yung nagsettle siya sa ating fine lines and wrinkles at hindi rin niya natulungan yung itsura ng ating pores. And then consequence number 3, nakakainis din siya sa feeling kasi it feels very mainit, it feels very mabigat at very malagkit. Pero naging kasik-musik mura yung itsura nitong foundation na ito sa akin sa tulong nitong Mumuso Fine Powder Concealer. Okay, so pro number 1, this was able to blur out my pores and my wrinkles. Pro number 2, you can definitely control the product. Kung gusto mo ng mas maraming coverage, pwede mo siyang gamitin with the sponge that comes along with it. Pero kung gusto mo naman na maging translucent yung effect niya, you can use a brush for that. Number 3, feeling ko nag-supply to sa akin ng oil control. Kasi si liquid foundation, definitely moisturizing talaga yan. And somehow, nung ginamit ko to, nawala yung tackiness and parang matte na matte talaga yung aking face. At lahat ng yon makukuha mo sa presyong 99 pesos. San ka pa, best? Wala akong masabing consequence for this. In fact, I'm super impressed. Next guys is this brilliant, dazzling, double-ended pen. And I could say na indeed, brilliant and dazzling talaga siya. Kasi pro number 1, it is easy to manipulate. Manipis lang yung dalawang tip niya so you can control the product very easily. Number 2, yung presyo, once again, 99 pesos lang to guys. Meron ka ng dalawang tips. Number 3, indeed, it is very long-lasting. Andyan pa rin siya, hindi siya nagunaw kahit anong sakuna na ang aking na-experience today. And then number 4, panalo yung kanyang itsura guys kasi hindi siya patchy, blends out easily, and natural looking talaga yung brows na magagawa mo. And yes, wala din akong consequence for this. Now I know kung bakit nagkakaubusan at bestseller sa Mumuso yung kanilang eyebrow pencil. Dito naman tayo sa Charming 4-color eyeshadow palette. Okay, alam nyo guys, in fairness, I'm impressed with this one as well. It is pigmented, it is blendable, at long-lasting pa siya.
Although yes, hindi na siya kasing bright or vibrant when we first applied it, pero nandyan pa rin siya. Partida, wala pa tayong concealer or any eye primer dito sa ating eyelid. However, ang consequence ko dito is lahat sila meron ngang shimmer. Pero anong magagawa natin? Yun yung uso sa Korea eh. So we have to deal with it na lang. Although, ang maganda naman sa pagkaka-shimmer niya, maliliit yung glitters at hindi buo-buo. Very very pa-virgin ang makikreate mo na look with this one. Next guys is this Kill Black na double-ended eyeliner pen. So sa halagang 149 pesos, meron ka ng dalawang eyeliner pens, merong mataba at merong mapayat. And pareho naman silang nag-work effectively, especially yung mapayat, I can say na precise na siya and easy to use even for beginners. Along with that, mabilis din matuyo yung kanyang ink, so maganda yon. At saka, isang layer pa lang itim na yung magagawa mong line. However, yung ink niya is hindi ganun kamat. Okay, meron pa siyang konting gloss. Pero madali naman yon masolusyonan. Lagyan mo lang ng matte black eyeshadow, maa-achieve mo na yung fierce na look. Good mood na two-step mascara. I can tell you guys na in a span of 8 hours, magtatagal siya. Kasi sa akin, nandyan pa rin siya. And ang ganda nito guys, kasi makokontrol mo talaga yung magiging itsura ng lashes mo. So if makapal naman yung lashes mo pero maikli lang, pwede mong gamitin yung step 1 only in order for it to lengthen your lashes. Kung mahaba naman yung pilik mata mo pero maninipis, you can use yung step 2 para pakapalin sila. Or you can use both steps para bongga na. Tapos guys, ang maganda pa dito, even though matataba yung kanyang wand, hindi pa rin ako nahirapan at hindi nag-clump up yung aking lashes, not only sa top part, even yung bottom lashes ko, okay na okay siya doon. And yes, wala din akong maisip na consequences dito. Tapos 150 lang din siya. Paano? Lastly guys, itong super duper cute na 3-color gradient lip balm. And I love this. Ito na yung pinakabago kong baby at lagi ko tong babaunin whenever I travel kasi super duper convenient niya. Hindi lang siya maganda sa itsura, pero okay din siya sa feeling kasi nga lip balm siya, so very moisturizing. Tapos, napakadali. Okay, napakadali mong maa-achieve yung gradient lip na uso sa Korea. Hanggang ngayon, nakikita ko pa rin yung gradient lips ko even though kumain na ako. And all throughout the day, I could feel na my lips are very moisturized. Okay, so all in all guys, marirecommend ko naman silang lahat sa inyo except for the Mumuso Liquid Foundation. Wag na to best. At seryoso ako guys, if may pera ka tapos nag-iisip kang bumili ng makeup in order to reward yourself pagkatapos ng examination mo or work mo whatsoever, Gora, itry mo tong mga recommendations ko from Mumuso. Maniwala ka best, tipid na at ikagaganda mo pa. So there you have it guys. Thank you so much for watching this video. I hope nag-enjoy ka. At kung nag-enjoy ka nga din, please do click the thumbs up button. Mag-subscribe ka na rin sa akin if you haven't already. Don't forget to share this video. Also, follow me on my other social media pages. Ako po si @RafonSU on Instagram, Twitter, at Snapchat. I'll see you guys again soon. Bye! The sky is all violet, and if I'm taking shotgun, let me ride it with you.